Si Kylie Jenner ay kinasuhan ng isang kasong sibil ng isang dating empleyado. Inakusahan siya ng dating niyang kasambahay ng diskriminasyon sa lahi at relihiyon ayon sa alegasyon. Ayon sa team ni Kylie, at ito ay quote, ang mga Katoliko ay masasamang tao. May supervisor umanong naghagis ng sabitan ng damit sa paanan ng empleyado habang binubulyawan siya. Ito ang scandal na hatid ng Law and Crime. Ako si Sierra Gillespie. Ang reality TV star na si Kylie Jenner ay napasama sa gulo matapos magsampa ng mabigat na kaso laban sa kanya ang isang dating kasambahay. At napakaraming paratang laban kay Kylie at sa kanyang kumpanya dito, kabilang ang diskriminasyon sa lahi at panliligalig, diskriminasyon sa relihiyon, diskriminasyon sa may kapansanan, at pagganting aksyon. Ayon sa bagong kaso, sinasabing pinipitikan ng daliri ng team ni Kylie ang empleyadong ito, hinihingi na matapos agad ang trabaho, at ayon sa reklamo, minaliit at pinahiya siya based sa lahi, pinagmulan at relihiyon. Bukod pa dyan, inaakusahan si Kylie ng hindi pagbabayad, kabilang na ang minimum wage at bayad sa overtime. Ayon sa kaso, pinilit ng team ni Kylie ang dating empleyado na magtrabaho kahit oras ng pagkain at break. Ang iskandalo ay dadalhin tayo sa Hidden Hills, California, isang marangyang gated community sa kanluran ng Los Angeles na tinitirhan ni Kylie Jenner. At sa tinukoy kong tahanan, isa lang ito sa maraming bahay ni Kylie, pero ito ang pangunahing lokasyon ng ilan sa mga alegasyon laban sa kanya. Ngayon, ang mga paratang ay iniharap ng isang babae na si Angelica Hernandez Vasquez, dating kasambahay ni Kylie. Batay sa kasong sibil ng team ni Angelica noong Abril 17, nagsimula siyang magtrabaho para sa team ni Kylie noong Setyembre 10, 2024. Si Angelica ay naging kasambahay at nagtrabaho ng halos isang linggo sa bahay ni Kylie sa Beverly Hills bago siya inilipat sa Hidden Hills noong Setyembre 17, 2024. Doon daw nagsimula ang mga problema. Ayon sa kaso, mula pa sa unang araw niya sa bahay sa Hidden Hills, si Angelica ay tinrato ng may puot at hindi sinama. Sa kaso, binanggit ni Angelica ang ilang pangunahing empleyado ni Kylie bilang mga tagapamahala. Wala ang apelido nila, pero may mga pangalan. Si Patsy ang punong tagalinis ng bahay at si Elsie ay isa pang supervisor. Habang nagtatrabaho, nakaranas ang nagrereklamo ng matindi at paulit-ulit na harassment mula kina Patsy, Elsie at iba pang kinatawan ng mga nasasakdal. Ayon sa kanyang demanda, si Angelica ay laging binibigyan ng pinakamahirap at hindi kanais-nais na gawain at hindi isinama sa housekeeping team. Nakaranas siya ng pananakot at mapanghamak na pangtrato at hayagang pinapahiya at minamaliit dahil sa kanyang lahi, pinagmulan at relihiyon. Si Angelica, isang Salvadorian at masigasig na Katoliko, ay nagsabing siya lang ang Salvadorian na empleyado habang nagtatrabaho kay Kylie. Sabi ni Angelica, ginamit ito laban sa kanya. Nagbigay ang mga ahente ng mga nasasakdal ng pahayag gaya ng ang mga Katoliko ay masasamang tao, direktang sinabi kay Angelica, pati mga komentong nagpapahiwatig na ang mga manggagawang may kaparehong pinagbulan ay na-deport at nilate o tinakot si Angelica tungkol sa kanyang status sa imigrasyon habang binibigyang diin ang pagiging US citizen nila. Bukod pa rito, sinasabing ilang beses na hiningi ng mga supervisor na makita ang telepono ni Angelica, inaakusahan siyang sinisiraan sila at pinapagalitan pa rin siya kahit sumunod siya sa mga utos. Ayon kay Angelica, layunin ng mga ito na hamakin, takutin o igiit ang kapangyarihan nila sa kanya. Ilang beses din siyang nag-report sa mga supervisor tungkol sa umano'y harassment. Sa halip na magbago, pinilitin na Elsie at Patsy si Angelica na gawin ang trabaho nila at sinabihan siyang umalis kung ayaw niya sa pagtrato sa kanya. Lalong tumindi ang lahat matapos ang Thanksgiving, 2024 kung saan iniulat na nagkaroon ng pagpupulong. Sabi ni Angelica, muli niya binanggit ang mga umanong issue dito, pero imbes na tugunan ang kanyang mga hinaing, pinagtawanan lang siya ni Patsy at Elsie. Walang aksyon para lutasin ang problema. Sabi ni Angelica, nalaman niyang naitala siya sa pagpupulong na iyon nang walang kaalaman o pahintulot. Matapos ang meeting, tuloy pa rin ang paghihiganti laban sa kanya. Ayon kay Angelica, dumami ang trabaho niya kung meron man siyang schedule. Sabi niya, nabuwasan ng oras niya sa trabaho kaya napilitan siya magtrabaho ng mas kaunti. Lumala pa raw ang sitwasyon at nang magreklamo siya ulit, naging marahas na ang mga nangyari sa kanya. Noong Marso 29, 2025, isang supervisor ang nadhagis ng sabitan ng damit sa paanan ng nagrereklamo habang pinagsasabihan siya.
Sinabi rin ni Angelica na nagkaproblema siya sa sahod. Sinabi niya na hindi niya nakuha lahat ng sahod. Madalas pa itong nahuhuli o tuluyang hindi ibinabayad sa mahabang panahon. Hindi rin nabayaran ng overtime, kulang sa meal at rest periods, mali ang mga talaan ng sahod, at hindi na ibalik ang nagastos niya sa trabaho. Dahil dito, sinabi ni Angelica na nakaranas siya ng stress, pagkabalisa, at sintomas na parang post-traumatic stress disorder. Dahil dito, nag-medical leave siya noong Hulyo 2025. Pagbalik, nagpatuloy pa rin ang mapang-abusong kalagayan sa trabaho. Noong Agosto 4, 2025, nagbitiw si Angelica dahil pakiramdam niya wala na siyang ibang pagpipilian. Pagbitiw niya, sinabi niyang hindi tumugon ang mga inirereklamo. Ayon kay Angelica, nagdulot ang karanasang ito ng matinding emosyonal na pagdurusa, pagkabalisa, sintomas ng PTSD at pagkawala ng kita. Kabilang sa mga inirereklamo sa kaso, pinanggit niya si Kylie Jenner bilang parehang korporasyon at individual, TriStar Services, La Maison, Family Services, at 25 Jane at John Does. Sa kaso, binanggit ni Angelica ang 25 iba't ibang paratang laban sa kanila. Diskriminasyon at panliligalig dahil sa nasyonalidad, lahi o relihiyon, paghihiganti sa whistleblower, hindi pagbabayad, maling pagkatanggal sa trabaho, at sadyang pagdulot ng matinding emosyonal na pagdurusa. Sabi ni Angelica na kwalipikado siyang humingi ng punitive at compensatory damages, pero di niya sinabi kung magkano. Pero may isa siyang malaking hiling, magkaroon ng trial sa harap ng hurado. Ayon sa demanda, hinihiling na nagrereklamo ang trial sa harap ng hurado para sa mga nakasaad na legal na paghahabol. Sige, gusto niya ng trial sa harap ng hurado, pero mangyayari ba talaga? Oo, may mga kilalang tao nang humarap na sa korte, pero gaano kalaki ang chance na mangyari yon ngayon? Muli, may saysay ba talaga ang kasong ito? Tawagin natin ang eksperto nating panauhin, trial attorney Ron Zambrano, para sagutin ito at iba pa. Salamat sa pagsama, Ron. Sige, una kong tanong, ano agad pumasok sa isip mo? Sa tingin mo ba may laban ang kasong ito? Maraming legal na paghahabol. Mahigit 20 agad ang naisip ko. Patuloy lang akong bumababa sa listang ito at parang ibinabato mo na lang ang lahat ng pwedeng ikaso para makita kung alin ang kakagat. Hindi talaga ito ang estilo ko. Iba lang talaga ang estilo ng iba. Masasabi ko na kalahati sa mga claim na ito ay mawawala o mababawasan sa kung anong paraan, maaga man o sa bandang huli. Hindi ito madaling hawakan. Sobrang hirap nitong kontrolin. Sa tingin ko, itatanong mo rin ang tungkol sa individual na pananagutan ni Binibining Jenner dahil nabanggit siya ng 2 beses. Tama ba? Isa bilang korporasyon, isa bilang individual. At sa tingin ko, alam mo, hindi ko nakikita kung saan siya bilang individual ay inaakusahan na may ginawang mali. Kaya malamang isa pa yon sa mga bagay na medyo mahina. Hindi ito malaking kaso sa ganung paraan. Hindi ito mabigat pagdating sa mga detalye. Alam mo, kung totoo man, masama talaga, di ba? Kung totoo, hindi talaga maganda ang working environment. Pero sobrang dami lang talaga ng mga reklamo. Kaya nga, alam mo, kaya umabot ng 30 ilang pahina. Oh, habang binabasa ko, sa unang pahina pa lang nakalista na lahat ng paratang at umaabot pa sa ikalawang pahina. Sabi ko, wow, ang dami pala. Kaya marami talagang nangyayari dito. Sa unang pahina, pag-usapan natin to. Nabanggit mo na rin, nakalista dito ang mga idinimanda. Nakalista dito si Kylie Jenner bilang individual at korporasyon. Kaya nung binuksan ko ang kaso, naisip ko, Diyos ko, anong ginawa ni Kylie Jenner? Tapos, tuloy-tuloy kong binasa bawat pahina. Parang sa The Shining, paulit-ulit lang na all work and no play makes Jack a dull boy. Binabasa ko ng paulit-ulit, tapos naisip ko, teka, wala namang paratang kay Kylie. Lahat ng paratang ay laban sa mga kasambahay o empleyado niya na di umani nagpakita ng diskriminasyon sa lahi at iba pa. Pero bakit isasama si Kylie kung hindi naman siya kasali sa kaso? 2 dahilan lang posibleng rason. Una, sinadya para mapansin ng media kahit di kailangan dahil nabanggit na siya bilang korporasyon. Alam mo yon, Kylie Jenner Incorporated pa rin. O baka nakalimutan lang nilang tanggalin ang pangalan niya bilang individual. Sa tingin ko mas posible yung huli dahil kadalasan ang unang gagawin ng abogado ni Binibining Jenner ay yung karaniwang ginagawa. Mga law office na kumakatawan sa mga celebrity sa LA, agad kong naalala si Marty Singer. Atakin nila ang reklamo gamit ang tinatawag na demur na nagsasabing walang ebidensya laban kay Kylie bilang isang individual at dahil dito, hindi siya dapat maging demandado. Sa pagkakasulat na yon, tingin ko papayagan yon. Hindi ibig sabihin na di na siya may stress kasi kasama pa rin ang korporasyon niya. Pero alam mo yon, may panalo pa rin kahit paano.
At ang hukom ay magtatanong, bakit siya nakapangalan bilang individual nang walang anumang ebidensya na nakakabit sa kanya bilang individual? Yun din ang naisip ko habang binabasa ito. Kasi nabanggit na marami ring bahay si Kaylee. Kaya malinaw na naglalakbay siya sa iba't ibang panig ng mundo. Alam ko na marami siyang negosyo. Naisip ko, baka nangyari ito nang hindi niya alam at parang, teka, hindi ko rin alam na nangyari ito. Bakit parang nadadamay ako dito? Kaya kung ako naman ang nasa panig ng depensa ni Kylie, iniisip ko kung sasabihin mo na sige, itong babae na nagsampa ng kaso, alam naman niya na milyonarya si Kylie Jenner. Noong isang panahon, siya pa nga ang tinanghal na pinakabatang bilyonaryo sa mundo. Alam mo yon, marami talaga siyang pera sa bangko. Baka naman kaya niya tinutugis si Kylie ay dahil gusto lang niya ang pera nito. Iyan ba ay isang bagay na iniisip ng team ni Kylie? Sa tingin ko mula sa pananaw ni Bibi Jenner sa usapin ng magiging naratibo, yun talagang dapat niyang gawin, 'di ba? Parang walang kwenta ang kasong ito. Alam mo, nabanggit ang pangalan ko dito pero wala namang mga detalye kung anong ginawa ko bilang isang individual. Para lang itong pangungwarta. At kadalasan, ganyan ang ginagawa ng lahat ng celebrity na nasasakdal, na para lang itong pangungwarta, na palagi kong pinapaalalahanan na iwasan, dahil kung ako ang magpapayo sa kanya, ang ipapayo ko sa kanya ay sabihin. Hindi ako nandoon, pero kung ganyan ang pagtrato sa'yo kahit wala ako, hindi yon tama. At gagawa ako ng paraan para matiyak na lahat ay tratuhin ng may dignidad. Hindi ako yon dahil wala kang akusasyon laban sa akin. Naniniwala akong dapat tratuhin ang lahat ng may dignidad, anuman ang katayuan nila. Kung may mga taong gumagamit ng otoridad ko nang hindi ko alam para tratuhin kang ganoon, mali yon. Gagawin ko ang tama at yun din ang ipapayo ko sa kanya. Pero malamang na lalabanan nila ng husto ang particular na nagreklamo na ito. Sasabihin nilang pera lang ang habol at walang mali at ayos lang ang lahat at hindi natin kailangang magbago. Na sa tingin ko ay hindi magandang kwento. Pero, alam mo, alam bang alam ko? Ibig kong sabihin, medyo mahirap ito, 'di ba? Kasi medyo mabigat ang mga paratang dito. Isa sa mga paratang ay may nagtatapon ng mga sabitan ng damit sa kanya, alam mo 'yon, parang physical na pag-atake na rin 'yon. Isa pa sa mga paratang ay yung sinabi niya na parang, alam mo 'yon, masama ang mga Katoliko o ay mga babaeng Salvadorian, ay ikaw lang ang ganyan. Puro negatibo ang sinasabi tungkol sa babaeng ito. Paniniwala, pagkatao, at pati katawan niya ay tinatamaan ng mga itinatapon sa kanya. Lahat ay masama. Pero di ko alam kung may pananagutan si Kylie dito. Napag-usapan natin ang paghabol sa pera. Pero nakakatawa kasi di ko nakita magganong hinihingi. Madalas kapag binabasa ko ang mga civil cases tulad ng kay P. Diddy, napansin ko marami talagang lawsuits at malaki ang hinihingi ng mga tao. Sa palagay ko, may karapatan akong tumanggap ng danyos, pero wala akong nakitang halaga sa kasong ito. Kakaiba ba yon? Ano opinion mo? Depende yan sa jurisdiction. Sa California, hindi kailangan maglagay ng aktual na numero kapag nagsampa ng kaso sa state court. Basta natugunan mo ang ibang kinakailangang detalye sa facts at batas, ayos na. Hindi na kailangan ilagay ang halaga doon. Ibig ko sabihin, hindi ko ginagawa yon kasi pabago-bago ang takbo ng kaso. 'Di ba? Pwedeng maging maganda ang kaso tapos biglang pumangit tapos mapapahiya ka pa na humingi ka ng $5 milyong o kung ano pa man. O kaya naman yung kaso na akala mo hindi naman ganoon kaganda tapos sinabi mo na gusto mo lang ng $100,000 tapos sa kalagitnaan ng kaso, may matutuklasan kang bago na hindi mo alam dati at biglang lalaki ang kaso. Ayaw mong mag-commit agad ng ganito kaaga kasi sa totoo lang, hindi pa nila alam ang lahat. Karaniwan, mas alam ng amo ang sitwasyon ng empleyado at kontrolado nila ito. Kaya si Ginang Jenner ang may kontrol sa kanyang bahay at mga empleyado. Magagawa niyang magsagawa ng investigasyon o ng kanyang mga kinatawan at talagang malalaman kung anong nangyari at ano ang sinasabi ng mga dokumento, mga email o text message, kung ano ang nilalaman ng mga iyon. Ang plaintiff base lang sa natira sa kanya, mukhang hindi niya o ng mga abogado niya alam lahat, kaya kailangan lang nilang umasa sa sinasabi niya. Mas maganda na ang posisyon ni Ginang Jenner, ang employer dito, pagdating sa estratehiya. Kaya dahil doon, ang mga abogado ng plaintiff ay laging parang, sige, mag-ingat na lang tayo, huwag tayo magbigay ng sobrang taas na halaga. Sa halip, nagsampa sila ng mahigit 20 reklamo na sa palagay ko ay sobra. Parang lahat ng pwedeng protektadong bagay na mangyari sa babaeng ito ay isinama na maaring makasira agad sa iyong kredibilidad. Tama ba? Parang iyon ang kabilang panig, di ba? Dati, 3 bagay lang ang nangyari at 3 karapatan lang ang naapektuhan. Pero ngayon, parang lahat ng posibleng karapatan ko ay naapektuhan.
At sa tingin ko, nababawasan ang halaga ng mga bagay na hindi dapat pinag-uusapan, tulad ng paghahagis ng sabitan ng damit sa mga empleyado. Siguro, hindi natin dapat ginagawa yon. Oo, tama ka. Habang tinitingnan natin ang mga paratang, may ilan doon na may saysay, alam mo yon, tulad ng diskriminasyon sa lahi o relihiyon. May punto ito para sa akin dahil isinama niya ang quote na katoliko siya, na may negatibong dating. Isa pa, binanggit niya ang paratang ng paghihiganta sa whistleblower. At naisip ko, teka, saan naman napasok yon? Ibig kong sabihin, tama ka. Parang sang-ayon ako na baka sobra-sobra ang mga paratang nila dito. 2 pahina pa nga ang inabot. Ang dami talagang mangyayari dito. Siguro gusto rin yung matutukan lahat ng anggulo para makakuha ng benepisyo. At yon na rin ang susunod kong tanong. Kadalasan kasi, ang tinututukan ko ay yung criminal na bahagi ng mga kaso. Kaya madalas, alam mo na nasa prosecution ang burden of proof. Ano naman ang ibig sabihin nito pagdating sa civil na usapin? Kasi gaya ng nabanggit mo, Kylie, yung dinemanda dito, siya, yung employer, mas marami siyang alam kumpara sa nagreklamo na nagsampa ng kaso. Kaya parang may lamang siya sa sitwasyon. Paano ba ito nagkakaiba pagdating sa korte, yung burden of proof at lahat ng yon? Ano-ano ang mga pinagkaiba? Magandang tanong. Lagi namin pinapaalala sa hurado na hindi ito criminal trial. Kaya hindi applicable dito ang beyond a reasonable doubt na kadalasang napapanood sa TV. Civil case ito. Sa civil case, baliktad ang sitwasyon. Yung nagrereklamo o plaintiff ang may burden. Tama? Dito, yung plaintiff ang may burden. At yung burden ay hindi beyond reasonable doubt. Ang burden ay tinatawag na preponderance of evidence. At para sa atin na nakaranas na ng trial o gumagawa ng trial, para lang talaga itong timbangan ng hustisya. Kailangan mo lang ng bahaging lamang mga 51% at natugunan mo na ang burden na yon. Kaya mas magaan ang burden ng nagrereklamo basta may ebidensya siyang ipapakita sa hurado. Tama ba? Kaya masasabi ko, hindi magandang ideya na ipadesisyon sa hurado ang mahigit 20 reklamo. Maisip nila, sobra at nakaka-overwhelm ito. Kaya posibleng hindi na sila makinig. Mababawasan pa ito para sa mga bagay na tulad ng sinabi mo, yung tukol sa paghihiganti laban sa whistleblower, hindi ko talaga nakita yon sa mismong kwento. Isa pa itong issue na pupunain ng mga abogado ni Kylie at sasabihin nilang walang basehan. Simula pa lang, walang basehan. Dapat alam mo na matanggal na ang claim na yon. At hindi lang yan ang tanging claim na atakehin. Sa tingin ko, sasabihin ng hukom, oo nga, bakit nandito pa ito? Wala naman ako nakikitang basehan dito. Oo yon, hindi ko alam. At alam mo, habang pinag-uusapan natin ang tungkol sa civil na bahagi ng mga bagay, parang bumabalik ang isip ko sa panahon ng kaso ni Johnny Depp laban kay Amber Heard. Dahil ito na yata ang pinakamalaking trial mula noong kay OJ. At hindi ito kriminal, isa itong civil case. Kaya bumabalik ako at inaalala ang mga natutunan ko dati. Binanggit sa kasong ito na inaangkin na nagsasakdal na si Angelica na karapat-dapat siyang tumanggap ng punitive at compensatory damages. Naalala ko natutunan ko ito kay Diddy pero nakalimutan ko na. Pwede mo bang ipaliwanag ang pagkakaiba ng dalawa? Siyempre. Ang compensatory damages ay kung saan ang nagrereklamo. Ang nagrereklamo ay humihiling sa hurado. Maari ba kayong magbigay ng pera bilang kabayaran? Para may balik ako sa dating kalagayan. Mula man sa pananaw ng emosyonal na paghihirap na naranasan ko o sa perang nawala sa akin. Dahil nandito ako, alam mo, napilitan siya mag-resign, di ba? Napilitan ako mag-resign. Hindi pa ako kumikita ng pera mula noong 2025. Kwentahin mo na lang buwan-buwan at pakiusap, ibigay mo sa akin. Yan ang kabayaran sa nawala sa akin. Ang non-economic damages naman ay para sa emosyonal na paghihirap na iyon ang madalas na iisip ng mga tao. Sakit ng tao, alam mo, yung pinagdaanan ko. Ano ang halaga ng naranasan kong batuhin ako ng sabitan ng damit? Ano ang halaga nun? Walang eksaktong halaga. Pag-uusapan lang natin ito at kayo, mga hurado, ang magpapasya. Ano man ang desisyon ng hurado bilang kabayaran sa pinsala at kahihiyang iyon, ipagpalagay nating totoo iyon. Hindi magandang pakiramdam. At alam mo, Diyos ko, sino ba, alam mo, gaano nakakahiya at nakakababa ng pagkatao yon kahit sabihin na lang nating halimbawa lang. Ang pera bang yun ay kabayaran para maibalik sa dati ang nagreklamo? Parang para may tama ang naging pinsala. Kasi, alam mo, hindi na natin magagawa at wala na yung panahong mata sa mata na parang, sige, lagyan natin ang babaeng ito sa harap ng pader at babatuhin natin siya ng hanger tapos ayos ng lahat. Hindi na natin ginagawa yon. Pera na lang ang maaaring ipalit para mabayaran ang nagreklamo. Kaya yun ang tinatawag na compensatory damages. Ang punitive damages ay may kinalaman sa pagpaparusa sa nasasakdal dahil sa asal na napatunayang ginawa ayon sa hurado. At ngayon, gagawin ko pang mas nakakalito ito.
sa malinaw at kapani-paniwalang pamantayan na bahagyang mas mataas kaysa sa preponderance of the evidence. Ang employer, si Kylie Jenner Incorporated, at iba pang tao ron kasi hindi lang siya, korporasyon sila. May mga tao sa bahay na hindi lang siya nakumilos ng may mali siya, kasamaan, panlilin lang, at umapi sa mga karapatan na nagrereklamo. Kaya kung mapa siyang hurado, oo, nakita namin na gano'n nga, na talagang umapi sa mga karapatan na nagrereklamo. Dapat parusahan ng korporasyon sa ginawa nila. Bilang hurado, na ibalik na natin sa dati ang nagrereklamo sa pamamagitan ng compensatory damages. Ngayon, nais nating bigyan ng leksyon ng employer gamit ang punitive damages o perang parusya. Iyan ang pagkakaiba. Sige. Sige, naintindihan ko. Nakikita ko kung paano nagkakaibang dalawa doon. At nakakalito talaga. Sa totoo lang, parang nagkamali pa nga ako ng sabi kanina nang nabanggit ko si Didi, imbes na si Johnny Depp. Ang dami talagang nangyayari dito na kung mapunta man ito sa isang jury trial, ibig kong sabihin, maganda ang naging paliwanag mo tungkol sa mga pagkakaiba. Pero alam ko na para sa mga hurado, napaka-importante ng trabaho nila na kailangan nilang isaalang-alang ang mga bagay na ganyan. Kailangan nilang mag-focus at tandaan ang lahat ng ebidensya sa pagdedesisyon sa ganitong komplikadong kaso. Napaisip ako kasi sinabi mismo na nagreklamo sa demanda na hinihiling niya ang jury trial. Base sa usapan natin, hindi ako sure kung dapat talagang pangalanan si Kylie bilang nasasakdal. Hindi ako sigurado kung may ebidensya na si Kylie Jenner mismo ang gumawa ng mga ipinaparatang sa kanya. Kaya dalawang tanong ko, sa palagay mo ba ay ibabasura ito? Sa tingin mo ba magkatagumpay ang team ni Kylie na maibasura ito at hindi na siya maisama bilang akusado? O sa palagay mo, aabot ito sa paglilitis sa harap ng hurado? Kaya ang tanong mo ay nangangailangan ng dalawang paraan ng pagsagot o dalawang paraan ng paglapit dito. Kaya siguradong gagawin nila, siguradong magsusumite ang depensa ng tinatawag kong demur. Isa itong pag-atake sa mismong reklamo na nagsasabing alinman sa mga nakalistang paratang ay walang sapat na ebidensya o ang mga ebidensya ipinapakita ay hindi sapat. Ang pinakakitang kita ay yung laban kay Binibining Jenner bilang isang individual, tama? Yun ang pinakakitang kita. Napansin mo na, napansin ko na rin. Palaging binibigyan ng hukom ng pagkakataon ang nagrereklamo na ayusin ito, tama? Dahil may malakas na pampublikong pulisya na dapat marinig ang hinaing ng lahat based sa merito, hindi lang sa teknikalidad. Minsan, nakakaligtaan lang talaga. May mga ganitong sitwasyon. Hindi ka pwedeng magsinungaling o mag-imbento para manatili siya. Hindi ko alam kung sulit. Ibang usapan na yun. Kaya sa tingin ko, personal ko opinion, habang binabasa ko ito, maraming mga reklamo na ganito ay, alam mo, babawiin ko na lang yon. Sa ngayon, malaking bahagi nito, sabihin na natin mga 30% o 40% nito, ay mababawasan lang dahil sa prosesong ito. Yan ang tinutukoy kong demur process. Sa tingin ko, pagkatapos ng discovery at interviews, magfa-file sila ng motion para sa summary judgment at dadagdagan pa ang mga reklamo dahil sobrang dami. At ang hukom ay malamang papanig sa pag-dismiss ng ilan sa mga ito. Sobrang dami talaga. Sa tingin ko, nung binasa ko lang ang kwento, ang nakita ko ay ang panliligalig based sa relihiyon at panliligalig batay sa bansang pinagmulan. At pati na rin, yung claim ng emotional distress kapag binabato ka ng mga sabitan ng damit. Tama ba? Ang problema sa mga iyon ay yung mga taong gumawa ng mga bagay na iyon ay hindi nakapangalan bilang mga individual na nasasakdal. At ang dahilan kung bakit hindi sila nakapangalan bilang mga individual na nasasakdal mula sa technical na pananaw ay dahil wala silang $1 billion, tama ba? O insurance. Kaya hindi sila isinama. So parang ang hukom ang magkatanong ng mga tanong na ito, tama? Parang sandali lang, yung mga tao na talagang gumawa ng pinakamasasamang bagay, yung masasamang komento at yung masamang paghahagis ng mga sabitan ng damit ay hindi mga individual na nasasakdal. Sila ang dapat isama sa kasong ito bilang individual. Sa tingin ko, kailangan pag-isipan ito ng mga abogado. Sa sagot sa ikalawang bahagi ng tanong mo, tingin ko hindi naman papatuloy si Ginang Jenner bilang individual na nasasakdal sa paglilitis. Sa tingin ko, merong isang bagay na aabot hanggang sa paglilitis. Sa tingin ko, kung sakali, magiging saksi siya kung may kinalaman siya sa kung paano pinatakbo ang kanyang sambahayan. Pero hindi ko sigurado, di ba? Maaring may taong nasa ilalim ni Miss Jenner na nagpapatakbo ng law at siya ay formal na kukunan ng testimonya sa ilalim ng panunumpa. Sasabihin na wala siyang alam at ipapasa sa assistant o executive niya. Pwedeng hindi kailanman humarap sa paglilitis si Kylie.
Posible ito pero di natin alam. Si Kylie at ang kanyang mga abogado lang ang nakakaalam ngayon. Tama. Sila ang una kong tatawagan pagkatapos nito. Joke lang. Nakipag-ugnayan kami kay, sinabi mo ito. Wala pa kaming naririnig na komento mula sa team ni Kylie. Pero para lang tapusin at buwiin ito, talagang mabigat ang mga paratang na ito. Walang sinuman ang dapat makaramdam, alam mo yon, na pinasasama ang pakiramdam dahil sa kanilang katayuan, relihiyon o pinagmulan o binabato ng mga sabitan ng damit. Pero sa parehong panahon, gaya ng nabanggit natin, hindi ko alam kung gaano kalaki ang kinalaman ni Kylie Jenner mismo bilang isang individual dito. Siguro kailangan nating maghintay at tingnan pa. Ron, salamat sa pagbisita sa scandal at pagtalakay ng kaso. Siyempre, kahit kailan. Sa ngayon, tahimik pa ang team ni Kylie. Magbibigay kami ng update kapag may balita. Mukhang dito na muna nagtatapos ang scandal na yung araw. Kung nagustuhan mo ang napanood mo at gusto mo pa ng iba, o gusto mo makipag-ugnayan sa akin sa social media, mahanap mo ako sa mga platform tulad ng Instagram sa pangalang Sierra Gillespie. Salamat sa panunood ng episode ng Scandal ngayong araw. Ako pa rin ang host ninyo, Sierra Gillespie. Hanggang sa muli!